Samantala, muling tiniyak ni PCSO Chairperson Ayong Maliksi na hindi magagamit sa iligal na gawain ang ahensya. Kanyang inihayag ito matapos linawin na hindi ginagamit ang PCSO sa pangangalap ng pondo para sa eleksyon sa susunod na taon. Narito ang report. Muling itinanggi ng bagong upong tagapangulo ng Philippine Charity Sweepstakes Office ang usaping kaya siya inilagay sa pwesto ay para mangalap ng pondo para sa kampanya ng Partido Liberal sa pambansang halalan sa 2016. Ni Ayong Maliksi, itinalaga siya ni Pangulong Noynoy Aquino sa posisyon dahil sa kanyang kakayahang pamunuan ng PCSO at hindi para mangalap ng pondo para sa eleksyon. Kanya namang tinanggap ito dahil sa nais na makatulong sa mahihirap na mismong mandato ng ahensya. Hindi ako pwedeng paggamit doon sa mga maling akala na kaya ako nandyan para mag-fundraising para sa darating na eleksyon. Ang totoo, meron pang nitatanong sa akin, pati yung sa ads ba yun? Ano ba tawag doon? Para in favor of one particular candidate. Hindi rin nakapapayag ng ganun. Talagang kung ano yung dapat na kalagyan ng pera, yun ang ating tutulungan at susuportahan. Porsigido ngayon si Maliksi na pagandahin ang serbisyo at pataasin ang kanilang budget para mas maraming mahihirap ang kanilang matulungan. Kulang na kulang daw kasi ang 30% lang na pondo para sa charity. Pagpapataas ng remittance ng Small Town Lottery o STL ang kanyang nakikitang solusyon dito. Itinatag ang STL para buwagin ang weteng, ngunit talagang may mga pasaway na operator na at nagpapatakbo sa iligal na paraan. 10 billion pesos to 15 billion pesos dapat sana ang taunang remittance mula sa STL, ngunit 4.7 billion pesos lamang sa isang taon ang kanilang naliliko mula sa 17 STL operators sa bansa. 2 beses pinulong ni Maliksi ang mga operator nitong nakaraang linggo at muli silang magkikita sa Huwebes para tugunan ang problema sa mababang remittance. Sabi ko, tandaan ninyo, ako yung bigyan ng tulong sa inyo. Pero itong mga datos na sinasabi sa amin, ano yung inyong mga hindi katanggap-tanggap sa akin. Nanawagan ako sa inyo na yung itaas nyo ang inyong dapat na i-contribute o yung remit sa PCSO, malalaman ko kung kayo nagsisinungaling sa akin o hindi. Inaasahan naman ng bagong pinuno na dadami ang kanyang makakalaban sa layong masupil ang mga illegal STL operator, kaya panawagan niya sa media. Sana maging makatarungan kayo. Alamin ninyo lahat kung ano nangyayari. Inuuri ko po sa inyo itong aking pwesto na ito parang bonus na binigyan sa akin ng Panginoon, pati itong ating pagtigil dito. Hindi ko po sasayangin o sisirain itong panahon na ito na dapat gawin ko para sa ikabubuti ng ating tanggapan at ng ating mga kababayan, lalo na po yung manlit. Samantala, tinatrabaho rin ngayon ni Maliksi ang pagkakaroon ng PCSO ng iisang sariling gusali upang hindi mahirapan ang publiko. Karagdagang pantulong din daw ang 3 milyong pisong kanilang ipinambabayad sa upa. Plano rin nilang palakasin ang kanilang advertisements. Matatandaan na itinalaga ng Pangulo si Maliksi noong Abril bilang bagong tagapangulo ng PCSO kapalit ng nagbitiw sa pwesto na si Margarita Huico. Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez.